Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 26 hanggang 31. So Libra, napakabilis ng panahon. Nasa dulong linggo na tayo ng Enero. So ano po naghihintay para sa inyo? Alamin natin. Okay, let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Libra ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron ka pong the Ace of Cups. Beautiful. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Page of Wands. Yes, yes, yes. In the area of what you need, meron po kayong the Page of Cups. Lovely, lovely. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Star card. Ooh, interesting. In the area of your near future, meron po kayong the Five of Cups. Yes, yes, yes. In the area of your challenge, meron po kayong the Devil card. In your fortune, meron kang the Temperance card. Beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Eight of Pentacles. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga mahal kong Libra, thank you po sa inyong mga donations at saka po sa hindi nyo pag-skip ng ads. Nako, malaking tulong po yan every time na meron tayong libreng reading for Libra dito sa ating channel. Salamat din po sa bawat likes and comments. Malaking tulong din po yan sa paglago ng inyong suporta sa ating channel. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the World card. Wow! World card really is giving you the assurance na panahon na to, Libra, to step up. Panahon na to enter a new timeline, a new era, a new way of living. Kung ano daw yung mga bagay in the past na medyo walang pinatunguhan, walang nangyari, i-close mo na daw yun. Huwag mo nang balik-balikan pa and move on na tayo sa mga bagong bagay. Okay? Panahon na to para kumawala ka sa shell mo, kumawala ka sa maliit mong mundo para makita mo kung ano talaga yung mga maaari mo pang abutin at gawin. Okay? For some of you, sinasabihan kayo na yung spirit guides of completion. Parang meron ka daw dapat kompletuhin na ngayong linggong ito, Libra. Asikasuhin mo na yan, tapusin mo na, kompletuhin mo na para makalarga ka na. Okay? So, ang card of the week mo, meron kang compassion. Compassion is the warmth of the soul. Give it to others and yourself. Yung pagmamahal mo, yung kalinga, yung simpatiya mo sa ibang tao na kung meron kang pinagdadaanan, meron din sila. So you need to really give more love rather than confusion or inis or galit. If you value yourself, you can also value others. Okay? Very important yan. Especially in your core energy, you have the Ace of Cups. This is a card of love, card of your heart, card of your emotions. So ngayong linggong ito, you need to be truthful pagdating sa puso mo, Libra. Pagdating sa mga bagay na magpapaligaya sa'yo, sa mga bagay na pipiliin mo, at saka sa mga bagay na alam mong valuable para sa'yo, yun ang kailangan mong i-prioritize or mahalin. Okay? Pinapayuhan ka ngayon, Libra, ng iyong spirit guides to really listen to your heart. Meron ka daw mga bagay na gustong gawin. Meron kang mga bagay na gusto mong papasukin sa life mo. And nakikita mo kung gaano siya kaganda or kung gaano siya magiging valuable sa iyo moving forward. Kaya ngayon, don't deprive yourself of the happiness na pwede mong kunin. Para ito daw ay lumago at lumaki at talagang maging mayabong, get out of your shell. Kumbaga, ngayon yung time na susubok ka, nagka-try ka ulit. You're giving yourself a chance to experience something new na labis-labis mong ikakaligaya. Overwhelming ito ha, kasi maaaring halo-halo ang feelings mo, halo-halo ang emosyon mo, hindi mo alam kung matatakot ka ba, kakabahan ka ba, aatras ka ba, mag-enjoy ka ba, halo-halong emosyon yan. Pero importante, alam mo kung gaano to ka-valuable sa'yo. Kaya ngayon, kumawala ka sa limited mong mundo and face this new opportunity or new experience sa talaga namang magudulot sa iyo ng labis na ligaya. Okay? Clarify natin siya. Ace of Cups is being clarified by
Oops, masyadong madami. Hindi pwede. Isa pa. You have the Knight of Pentacles. Okay? Sabi na yung spirit guides, meron kang nilalatag na mga plano or meron kang paunti-unting ginagawang steps towards something. And matutuwa ka daw kasi yung ginagawa mong plano ay nagbubunga in your favor. May darating na sagot mula sa mga paandap-andap or paunti-unti mong ginagawa when it comes to your plan. Kaya kung ano man yung plan mo na yan, guaranteed success. Guaranteed yung accomplishment and completion. Kaya don't worry, everything will be fine. Huwag ka na maghalo-halong emosyon pa dyan kasi maganda yung bunga. Maganda yung mangyayari. A brand new beginning, a brand new happiness is coming para sa'yo dahil naging mitikuloso ka at naging maingat ka sa bawat hakbang mo. Kumbaga, nagpakasiguro ka, ginawa mo ang lahat to make sure that everything will be falling into places at papabor sa iyo yung bawat hakbang, which is good for you. Congrats. I-claim mo to, it will be yours. Okay? So ngayon tanungin kita Libra, ano tong paunti-unti mong hakbang na pinaplano mo na nais mong magbunga para sa'yo? I-comment mo yan sa baba, i-manifest na natin. Isulat mo, I claim, I manifest, na yung plano kong blank ay magbunga sa akin ng maganda. Comment down below, it will be yours. In your upper level, meron kang dalawang pages here, Page of Wands and Page of Cups. Kitang-kita ko dito na parang this week, you'll be working or may concern ka about younger people in your life. Maaring mga anak, pamangkin, or mga apo, o kaya co-worker mo na medyo bagets-bagets, baka mga Gen Z ang mga katrabaho mo na yan or kasamahan mo na yan, na parang you need to collaborate with them or talk to them para maging accomplished yung ginagawa ninyo this time. Maaring anak mo yan or apo, no? So talk to them, kausapin mo sila. O kaya pamangkin mong bagets, no? Parang time to be around kids, to be around younger people. Parang ganun, okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Page of Wands. Sabi dito, mag-focus ka sa adventure mo. Maging spontaneous ka naman daw, mag-try ka ng bago, at aralin mo daw siya. Maging curious ka, maging inquisitive ka, maging tawag dito yung explorer ka this time, no? Mag-try ka ng mga bagong bagay kasi doon mo daw malilinang yung husay mo, yung talino mo, yung experience mo. Kung takot ka daw at lahi kang aatras, wala kang mapapala. Makukulong ka na makukulong sa limitadong mundong ito. Pero kung ready ka daw na tumulay at mag-try ng mga bago, doon ka daw makaka-expect ng growth, ng expansion, ng success. Kaya kung merong kakatok sa'yo ng new opportunity, try mo lang, subukan mo lang, and from there, you will see kung swak yan para sa'yo. Okay? Clarify natin siya. The Page of Wands being clarified by the Knight of Swords. Yes, so good, laban with enthusiasm, with power, no, with adrenaline, saka energy. Gamitin mo daw ang time mo ngayon at ibuhos mo daw sa isang bagay na kapaki-pakinabang. Narinig ko dito na wag mo daw ilaan yung valuable energy mo sa mga bagay na wala ka namang mapapala. Example, chismisan sa kapitbahay, makipag-away sa social media, makinig ng mga gulo-gulo sa paligid na, naku, sayang yung energy mo doon. Ilaan mo daw to sa mga bagong bagay na magpipick ng yung interest and then mag-benefit ka ng malaki. Example, kung wala kang ginagawa today dahil halimbawa day off mo, gamitin natin ang energy para mag-aral ng bagong ulam sa YouTube or magbasa ng libro, or ayusin ang garden. Use your energy in a very, very fruitful way na pabor sa iyong outcome. Okay? Kaya ngayon, for other Libra dyan, pag may dumating na opportunity, grab it. Take it. Nakita ko dito that you will work faster than before. Wala kang sasayangin na oras. And wala kang, I don't know why, parang sabi, wala kang time para mag-isip, pero nakita ko na kukunin mo siya agad. Parang ganon. Na ayaw mo magsayang ng pagkakataon kasi baka mamaya mapunta pa sa iba. Parang yun yung thinking mo this time. And you need to really focus your energy
on something talagang alam mong para sa'yo. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Page of Cups. You need to show your true intentions, Libra. Okay? Pagdating sa mga bagay na importante sa'yo, mga bagay na gusto mong kunin ito, may papasok na bago eh. May papasok na whether new love, a new person, new friend, or a new job opportunity or money, no? Kung ano man tong bagong darating sa'yo this week. Sabi na yung spirit guides, pagplanuhang mabuti, huwag raratsyada, agad-agad ng walang gamit na utak. Ano, here, kailangan maging totoo ka sa nararamdaman mo pagdating sa pagpasok nito. Kailangan you know kung ano yung pwesto mo sa bagay na yan at kung ano yung gamit nito sa'yo. Hindi pwedeng tatanggap ka lang na isang opportunity or isang blessing pero wala namang bukal sa puso mo na yakapin talaga siya. Now, put your passion, put your heart in the forefront para kung ano man yung gagawin mong yan, mamahalin mo siya and you will take good care of this. Okay? Sabi rin dito, Libra, mag-focus ka daw dyan sa blessing na yan. Undivided attention. Sabi dito, you need to give your 100% to make sure na kung ano man yung inaasahan mo sa kanya ay talagang magbunga. Okay? Very good for you. Clarify natin, the Page of Cups is being clarified by you have, tumilapon, the Ace of Wands. Yes, kailangan daw talaga dito, ikaw ay, alam mo yun, yung may spark ka within you na gusto ko to, akin to, paglalaanan ko to ng panahon, hindi ko to bibitawan, excited ka everyday na asikasuhin siya, no? Kaya kung mamahalin mo daw itong bagay na bagong opportunity or bagong blessing, meron kang maiisip na talagang napakagandang plano or napakagandang idea na gusto mong aksyonan para ito yung magkaroon ng magandang outcome para sa'yo. Okay? So, kailangan mo ngayon, Libra, ng excitement, ng spark para ito ay magkaroon ng magandang outcome. Kasi kung kukunin mo nga to, tong blessing na ito, tong opportunity na to, tapos wala ka namang gana, wala kang idea, wala kang plano, tinatamad ka, sayang siya. Kaya ngayon pa lang habang nag-uusap tayo, you need to set your mind na parang, okay, kapag dumating to sa akin, tong opportunity na to, tong pera na to, tong pagkakataon na to, gaganahan ko ang sarili ko, titibayan ko, I will be excited for something new para kapag pumasok ito, dire-diretsuhin ko siya hanggang dulo. Hindi ko siya sasayangin tulad ng mga nangyari before. This is your big sign and chance for a renewed life. Pwede mong mabago ang buhay mo sa pagpasok nito, kaya wag na wag sayangin. Okay? Very important yan para sa'yo. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Star card. Yes, itong pumasok na bagong bagay, maaring love life ito, or new person, new opportunity, anything new. Dala to ng iyong mga dinasal. So, answered prayer ito. Hiniling mo to kay God at talaga namang naging mataimtim ang dasal mo para lang makuha siya. So, ngayon, inaabot na sa'yo, Libra. Inaabot na sa'yo yung katuparan ng dasal mo. It's coming into your life. Baka nga mapaiyak ka pa, no? Pag dumating to, kitang-kita ko yung overwhelming feeling na hindi ka makapaniwala na dumating na. Hindi ka makapaniwala na eto na pala yun, eto na pala yun. Kaya kailangan talaga na spark within you to really be confident enough to fight for this and carry on this blessing hanggang sa magbunga siya, maging successful para sa'yo. Kaya ngayon, ang challenge sa'yo, Libra, ay yakaping mabuti yung pananalig pagdating sa yung dasal. Kasi darating siya. Okay? Darating siya sa life mo this time. And you need to really plan ahead. Okay? You need to plan ahead to make sure na itong bagong papasok ay magdudulot sa iyo ng long-term, lifelong blessing. Okay? Now, wag ka nang bumitaw sa pangarap. I-carry over mo yan. It will be yours. Okay? Star cards being clarified by the Devil card. Okay? Sabi dito, wag mo daw pagdudahan at wag mo daw balutin sa takot yung mga pangarap mo. Meron sa inyo parang gusto na mag-give up. Meron sa inyo parang
Mangyayari pa ba yun? Akin pa ba yun? Sure pa ba yun? Marami kang mga ganyan takot. So sabi dito ng yung spirit guides, pakawalan mo yung mga takot na yan. Maniwala ka sa sarili mo. Huwag ka mag-self-sabotage, okay? And continue believing that what you wish and what you prayed for is yours. It's coming, papasok siya sa'yo. So wag mo daw haluan ng mga takot. Baka masayang eh. Kapag pinangunahan ka ng fear, doubts, no? Kailangan wala kang duda. Accept this, plan ahead para dire-diretso. Okay? In the area of your near future, meron ka pong the Five of Cups. Nakita ko dito, in the near future, ang tabayanan mo, marirealize mo na, okay now, siguro nga bitawan ko na tong past na to kasi naintindihan mo na kung ano yung saysay ng bagong yayakapin mo na ito. Kumbaga, everything now makes sense. Kung dati parang, ano ba yun? Bakit nawala sa akin yun? Asipag-sipag ko naman. Bakit ako na lay off dyan? Bakit yung nilakad kong yan walang pinatunguhan? Ano nangyari? Ano nangyari? Anong mali? Ako ba yung mali? So marami kang questions. Marami kang duda. Marami kang what if. Marami kang resentment also. At marami kang ring mga pagsisisi na sana ginawa ko yun, sana ginawa ko yun. Pero now, in the near future, you will understand why. Bakit nangyari yon? Bakit nawala? Bakit naputol? Bakit walang pinatunguhan? It's because meron kang nangyaring redirection. Nilipat ka ni God, ni Destiny, ni Universe sa karapat dapat talagang para sa'yo. Ito yon. With the Ace of Cups, ito talaga yung para sa'yo. Na nung una siguro isipin mo, bakit ganun? Bakit yan? Or bakit ito? Pero someday, it will all make sense na parang, buti pala tinanggap ko yung blessing na yun. Buti pala pinasok ko yung pintuan na yun kasi yun pala talaga yung para sa akin. No? Magiging payapa ka to accept everything and have peace from what happened. Okay? The Five of Cups being clarified by the Four of Swords. Yes, payapang payapa ka talaga. Kakasabi ko lang, really confirming what I just said na you will feel relaxed. You will feel at peace pagdating sa mga bagay na akala mo kaya mo pang habulin pero ngayon unti-unti nang nabubuo sa isip mo na okay now. That's why pala walang nangyari doon kasi ito pala talaga yung para sa akin. So, yung payapang puso ay nagreresulta din ng pagsuko kay God na parang, sige God, dalin mo ko sa tamang direksyon. Hindi ko na papwersahin, hindi ko na pipilitin, hindi ko na kokontrolin. I will just let it happen. Kung ano yung plano mo sa akin, go push. Tatanggapin ko. Parang ganon. So now, you are surrendering to the divine and just accepting what's coming and ready ka na sa new challenge ng buhay mo. So ramdam ko yung kapanatagan at kapayapaan para sa'yo. Really, both cards are telling me answered prayer. Meron ka talagang dinulog kay God na sinusunod niya ngayon, tinutupad niya para sa'yo. So congrats po. Claim, claim, claim mo yan, it will be yours. In your challenge, meron kang no boundaries and explore your feelings. Yes, sabi ko nga sa inyo, listen to your heart. Meron ka tayong mga kinikim-kim, mga resentment, mga tampo, mga issue na hanggang ngayon ay dala-dala mo pa rin na dapat mo na daw pakawalan, no? So, i-face mo na yung emotions na yan para once and for all, hindi na siya makasira sa bawat araw mo. You also have no boundaries. Panahon daw to para magkaroon ka na ng boundaries against other people na pilit kang vina-violate or inaapak-apakan or pinapakailaman. You need to impose those boundaries para makita nila yung respect na gusto mong ibigay nila sa'yo. Okay? Panahon to para ipaglaban yung iyong safety, ang iyong peace of mind, na kung may mga tao sa paligid na sumisira noon, learn to put boundaries. Para once and for all ay hindi ka nila kaya-kayanin or hindi ka na nila apak-apakan katulad before. Okay? In your challenge, meron ka the devil card. Sabi dito ng yung spirit guides, marami kang takot. Takot to start something, takot to embrace something new, takot ka na baka hindi ko makontrol yung outcome, takot ka na baka pag umalis ako dito walang mangyari. Marami kang ganyan. At yung mga takot mo na yan ang pumipigil sa'yo to achieve your greatness, to achieve your success. Pinapangunahan ka lagi ng, paano kung matalo? Paano kung mag-fail? Paano kung walang mangyari?
puro nega agad, wala ka pa man ding ginagawa. Pinapangunahan mo na siya. So, baguhin natin to ngayon, Libra, no? Hindi pwedeng nabubuhay tayo sa mga fears and doubts. Kung may mga tao daw sa paligid mo na mali ang payo sa'yo. So ngayon, napakalaking sign ito na piliin mo na ngayon kung kanino ka dapat makinig. Especially kung yung pinapakinggan mo puro nega, puro chismis, puro panlalait sa ibang tao. Iwasan mo yung mga taong yan because they're not good enough for you. So linisin natin ngayon ang buhay natin, Libra. Especially ganun din sa mga bisyo, sa mga gimmick-gimmick, sa mga temptasyon. You need to really clean your life in order for you para makapag-focus ka sa totoong tagumpay mo. Hanggat nagpapakakadena ka sa mga maling bagay or maling tao, hindi mo maaabot ang full potential at success. Now, set yourself free. At doon ka talaga tunay na magkatagumpay. Okay? Devil card. Oops, marami kayo. It's being clarified by the Three of Pentacles. Yes, meron ka talagang mga taong dapat layuan. These people are very, very, I don't know, parang masyado silang domineering, parang masyado silang know-it-all, no? Parang lahat alam nila, bawal ka magtanong, tapos pag may sinasabi ka, hindi ka pinapakinggan, baka pugad din sila ng mga chismis, mga issue, drama, conflict, iwasan sila. Hindi sila nakakabuti sa'yo, and mag-impose ka na ng boundaries against them. Kung medyo minamanipulate ka, nilalamangan ka sa work, niloloko ka, pinagkakaisahan ka, draw that boundaries. Hindi mo sila kailangan, okay? In your fortune, you have reaching your destination. Wow, your light is shining brightly. So, i-claim mo to. I claim, sulat mo sa baba, I'm reaching my destination. I claim it, I claim it. It will be yours. Congrats po. You also have expand your horizon, vast vistas. Yes, palawakin mo ang mundo mo, mag-expand ka, mag-try ka ng mga bagong bagay. Huwag kang mapirme sa limitadong mong mundo. The world is very big. Expand your horizon para makita mo talaga yung para sa'yo. Okay? At yung mga pwede mo pang gawin sa buhay. In your fortune, meron kang temperance card. Yes, yung isang bagay daw na pinagtsatsagaan mo for a very long time, na you put your hard work every single day na hindi mo sinukuan, makukuha mo na daw yung bunga dyan. It's gonna work out in your favor. Gagaan na yung proseso, bibilis, at matatapos na siya. So parang nakita ko dito na hard work will pay off and you will get the good result. So congrats po para sa inyo. Para sa ibang Libra naman dyan, nakita ko dito yung good relationship, good harmony with the people around you, at parang balanse na yung buhay mo. Kitang-kita ko dito that pinaprioritize mo yung work by day, tulog by night, pag weekends, wala akong aasikasuhing trabaho, pinapanatili mo yung balanse. Kasi gusto mong mabuhay naman, parang ganon. And ayaw mo maging alipin lang sa work. Parang ganon, no? So Libra, the Temperance card, ay kinaklarify ng the Ace of Pentacles. Yes, ngayon, mas vinavalue mo yung tamang galawan sa trabaho at sa buhay. Ayaw mo magpakalunod masyado sa isang aspeto. Dahil nagawa mo yun, binabalanse mo ngayon, madaling pumasok yung mga outcome. Madaling pumasok yung blessing. Kasi nakuha mo na yung ritmo kung paano siya asikasuhin. For many, many of you, talagang yung pinaghihirapan mo ngayon, ayun nga, sabi ko sa inyo kanina, magbubunga na. So, dahil you dedicated a lot of effort, time, money, puyat, pagod, lahat binigay mo, tinrabaho mo siya, naging pasensyoso ka, eto, you will gain the good reward. Kaya meron po sa inyo dyan nagkapakapagod at parang gusto nang sumuko pero kumapit pa rin, tinrabaho pa rin, aanihin mo na yung good outcome dyan. Congrats, congrats po. I-claim mo to, it will be yours. In your divine messages, meron kang balance, spirituality, and practicality. Yes, balansehin ang pananalig sa Diyos at also ang pagkilos. Kumbaga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Very good. Another message, be bold and make the first move. Sabi dito, kilos, laban, humakbang, mag-try. Huwag kang mapirmi lang dyan sa limitadong mundo at nakahalukip-kip ka lang dyan, waiting for grasya. Darating ang grasya kapag nag-move ka. Okay? Pag lumaban ka, kumilos ka. Okay?
In your divine messages, meron po kayong the Eight of Pentacles. Panahon na daw to, then Libra, to really show off your work. Meron ka daw inaasikaso pero tinatago mo. Nagkakasya ka sa darkness or sa shadows. Ngayon, show them all your passion. Show them your work. Ipakita mo sa kliyente, sa social media, yung pinagkakaabalahan mo to gain more clients or to gain more appreciation. Panahon to para mag-shine ka naman, ipamalas mo yung galing mo, ipamalas mo yung husay mo, kasi marunong ka. Nakita ko rin dito for some of you na continue being dedicated sa mga bagay na alam mong para sa'yo. Because the reward, the outcome, and the fruitful result ay mapupunta para sa'yo. Kaya pinapayuhan po kayo ng iyong spirit guides na kung kailangan mag-training, kung kailangan mag-workshop or mag-seminar, o kahit mag-aral sa YouTube, gawin mo daw to sharpen your skills para pag dinisplay mo yan, pag nagkaroon ka ng clients or pag kinakailangan ng pagkakataon, kayang-kaya mong gawin. Ikaw yung best candidate para trabahuhin siya. Parang ganon. Okay? Eight of Pentacles being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, kung talagang nais mong magtagumpay sa buhay, magkaroon ng success and mapundar yung mga bagay na gusto mong ipundar, mabili yung mga pangangailangan mo, let's work on our skills. Kapag paangat ka ng paangat sa estado ng trabaho mo, sa talent mo, sa kaya mong gawin, talagang aani ka ng maraming papuri, blessings at pera. No? Kung halimbawa, balak mo pumasok sa parlor industry, kailangan asikasuhin mo yung trabaho sa kung paano ba magkaroon ng parlor. Bawat aspeto dapat binubusisi mo, pinapalawak mo yung kaalaman mo at talent mo para umani ka ng maraming blessing dyan. Parang ganon, okay? Kung saan ka mahusay, explore, and maging expert ka dyan para kaching-kaching ay lumapit. Okay? Outcome mo to, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. Merong kang scales. Yes, keep your life in balance. Libra ka pa man din, justice card, you have the scales. Ikaw to. So, para tilihin mo daw balanse ang buhay mo. You also have owl, good advice from a wise person. Makinig ka daw sa payo ng isang wais na tao. Matuto kang makinig at saka isabuhay or balansehin yung payo niya sa'yo para makabuti sa'yo. Okay? You also have spear, heartache over what you no longer have. Meron ka daw mga kasawi ang palad tungkol sa mga bagay na nawala na para sa'yo. So, i-close na natin yan. Part na yun ng past, move on tayo. You have Turkey, someone is behaving stupidly. Meron daw tao sa buhay mo na ay engot-engot, tatanga-tanga. Naku, hayaan mo na lang siya. Wag mo na i-big deal, move on na lang tayo. Okay? Ang outcome ni Libra for January 26 to 31, you have the Two of Cups. Yes, balance din to. Ikaw at saka higher self mo, sinusunod mo na yung gustong ipagawa sa'yo sa lupa. Kaya parang aligned ka talaga sa future at success na para sa'yo. Kumbaga destined move ito. Okay? For others po dyan, kitang-kita ko dito na parang gusto mo nang i-level up yung relasyon mo with special person. Parang gusto mo nang umangat or magkaroon ng bagong level ng ugnayan ninyo. But for others po dyan na merong kontrata, interview, negotiation, or agreement, the answer will be yes. Successful ito, makukumpleto mo na, at talaga namang you're on the next level na. So congrats. The answer will be yes. Congrats po. Clarify natin. The Two of Cups. Oops, the World card, yes. A successful conversation, a successful agreement, or pag-uusap tungkol sa isang tao, maaaring business partner mo ito, or boss mo, baka humihingi ka ng aumento sa sahod, it will be given for you. So, congratulations po sa inyong mga communication skills kasi papabor sa iyo ang outcome, a very successful completion ng pag-uusap na yan. Congrats para sa iyo ang blessing na ito. Wow, Libra, ito po ang inyong January 26 o 31. Sa po kayo naka-resonate, comment down below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Libra today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.